Mabilis siyang tumingin sa madilim na paang lumitaw. Ang kabalyero, na may galit sa mukha, ay tumingin sa gilid, tinaas ang kanyang espada na may balak umatake at malakas na sinabi, narito na siya. Hinampas niya ang gilid, iniwan ang bughaw na aura sa likod ng espada, habang humahawi sa hangin, naglabas ng usok mula sa lupa at malakas na sinabi, napakakulit mong gagamba. Ang kabalyero, na may matinding galit sa mukha at tagaktak ang pawis, ay tumingin sa unahan at sinabi, tiyak na nandito siya. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang pulang sinulid ng pamingwit sa kanyang mukha. Humigpit ang pulang sinulid at hiniwa ang kanyang katawan sa maraming piraso. Si Yak ay naglakad pasulong sa gitna ng pagtilamsik ng dugo. Nag-abiso ang system window na natapos na ang pagwasak sa 5 hindi natukoy na organismo. Mabilis na lumingon si Yak sa gilid nang makarinig ng isang malakas na sigaw. Ang lalaki, na may luha sa pisngi, ay mabilis na tumakbo at malakas na sinabi, ayokong mamatay. Nag-abiso ang system window na kinikilala ang natitirang organismo at ang antas ng panganib nito ay 0. Mabilis na tumakbo ang lalaki patungo sa mga puntod at sumigaw ng malakas. Bumagsak siya sa damuhan malapit sa mga libingan, may luha sa mga mata at nakaunat ang mga kamay. Ang lalaki, na nakaluhod at may takot sa mukha, ay tumingin kay Yak na papalapit at nakiusap, pakiusap huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay, sinipa ni Yak ang lupa gamit ang kanyang mekanikal na paa, lumipad ang alikabok sa hangin. Lumapit siya, nakaangat ang mga kamay. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang babae na inilapit ang kamay sa puntod at nagtanong sa kanya, alam mo ba ito? Malapit na rin daw siyang mailibing dito, katulad ng iba. Pagkatapos, magiging bahagi na rin siya ng syudad na ito at mananatili rito magpakailanman. Nakangiti siyang nagtanong, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagbabantay sa syudad sa panahong iyon? Nag-abiso ang system window na ang lohikal na konklusyon ay priority 2, kailangang sirain ang mananakop. Lumitaw ang bagong konklusyon, priority 3, kailangang sirain ang mananakop. Isinasagawa ang autonomous illusion hack sa proseso ng pagpapasya. Isinasagawa ang sapilitang pagbabago ng lohikal na prioridad. Ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa puntod na may gulat sa mukha at tumingin kay Yak. Nakatayo siya sa kanyang mga tuhod na may maawaing ekspresyon, iniisip kung patatawarin ba talaga siya. Tumalon si Yak mula sa lupa gamit ang buong lakas niya, lumipad pa itaas habang nag-iwan ng agos ng aura sa ere. Tinanong ni Giltaesan, ayos ka lang ba? Ang lalaki, na may luhang dumadaloy at nakasubsob ang mga kamay sa lupa, ay malakas na sinabi, parang pagod na po ako, Ginoo. Lumapit si Giltaesan ng buong kumpiyansa at nagtanong, anong pinagsasabi niyo riyan? Malakas na sagot ng lalaki, hindi ako pinatay ni Yak. Tumakas lang siya. Tumayo siya na may sabik sa mukha, ibinuka ang mga bisig at malakas na sinabi, nakita niyang paparating tayo, alam niyang hindi siya mananalo kaya nagpasya siyang tumakas. Sabi ng pinuno ng guild, lahat tayo may limitasyon. Para bang may sementeryo rito? Hindi ba't mas malinis dito kaysa sa ibang lugar? Sabi ng lalaki, hindi ko napansin noon, pero nga, malinis talaga. Sa parehong oras, si Yak ay mabilis na tumatalon sa kalangitan sa itaas ng abandonadong syudad. Nag-abiso ang system window, 72% tsansa ng tagumpay sa oras ng pagtukoy sa mga paparating na kaaway. Huling desisyon, umatras. Habang naglalakad si Giltaesom sa gitna ng matataas at abuhing gusali, sinabi niya, nakakatakot ang lugar na ito. Kailangan na nating umalis. Malakas na sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan habang sila'y nagpatuloy sa paglakad. Nag-abiso ang system window na ang huling prioridad ay protektahan ang mga mamamayan kahit na sila'y patay na. Si Yak, nakakabalik lang mula sa kanyang mga alaala, ay nakaupo sa isang mekanikal na plataporma na nagpapalabas ng kidlat. Nag-abiso ang system window na ang tinatayang natitirang bilang ng tropang kalaban ay 49. Buhay pa ang may bantang antas na 5, at buhay rin ang may bantang antas na 3. May 35.7% tsansa na mapigil ang ilan sa mga panganib na may antas 1 at nagpapatuloy pa ang laban. Mabilis na lumingon si Yak sa gulat papunta kay Leon. Sinabi nitong nariyan siya. Ang pangunahing tauhan, na may ngiti sa labi at nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pintuan, ay nagtanong, nag-enjoy ka ba kasama ang ibang mandirigma? Si Leon ay pinupuri ang kabalyerismo. Hindi pa nga ito matatawag na pagmamalabis kung sabihin siya mismo ang sagisag ng kabalyerismo.
Hindi niya matiis ang mga duwag na pagsalakay at tanging patas na labanan lang ang kanyang hinahanap. Ang pangunahing tauhan, na may interes sa tingin, ay nagtanong kung tapos na ba ni Leon ang pag-aayos ng kagamitang teknikal. Mabilis na lumingon si Yak sa kanya at biglang sumabog ang gusali kung saan sila naroroon. Siyempre, hindi laging patas ang pakikipaglaban ng kalaban. Pero kahit ganoon, hindi ito sapat na dahilan para talikuran ang dignidad ng pagiging isang kabalyero. Bilang sagisag ng matatag at hindi matinag na kabalyerong kalooban, sa pamamagitan ng ganoong pag-ugali siya ay naging mas malakas, at sa ganoong paninindigan siya ay napili. Hindi makatwirang umasa ng dangal mula sa isang makina. Si Yak, na nakatayo sa likod ng madilim na usok at naglalagablab na enerhiya, ay tinaas ang kanyang sandata. Nag-abiso ang system window na sinusuri ang mga armas, 480 na bala na may 4 na singil mula sa isang 60 na kanyon. Si Yak the Speeder ay nagpaputok ng maraming mga bala mula sa kanyang kanyon patungo kay Leon. Ang pangunahing tauhan, na may kumpiyansa sa mukha, ay nagtayo ng dilaw na kalasag sa harapan niya gamit ang dakilang batas ng proteksyon sa pana. Nag-abiso ang system window na ang parehong anomalya sa pisikal na fenomena ay muling namataan. Sinusuri ang kurba ng liwanag at direksyon ng liko. Habang tumitingin si Yak sa lahat ng direksyon, bumuo siya ng pattern ng mga putok. Nag-abiso ang system window na ito ay mula sa mga puntong 12 at 23 at ay 31. Maraming naglalagablab na bala ang lumipad mula sa iba't ibang direksyon papunta kay Leon. Tumingin si Leon sa unahan, nababalutan ng apoy na may ngiti sa mukha. Tinadyakan niya ang lupa, pinayanig ito, at maraming bato ang lumutang pataas upang harangin ang mga bala. Itinutok ni Yak ang pulang sinag mula sa kanyang mata papunta sa mga bato at sa usok na umaakyat. Tumingin siya sa unahan sa gitna ng madilim na usok at mga batong lumulutang sa hangin, hinaharangan ang paningin, at may sinabi sa sarili niyang wika. Ang sandata ni Leon ay tumaas, nababalutan ng dilaw na aura. Mabilis na muling nagtutok si Yak ng pulang sinag mula sa kanyang mata. Napahinto siya, may gulat sa mukha, at lumingon sa gilid. Si Leon, na nakasakay sa stallion, may dilaw na aura sa mga mata, ay tumalon sa gitna ng usok. May hawak siyang sandata na may nakakatakot na anyo at lumingon sa tagiliran. Mabilis na sumugod si Yak sa kanya habang nagpapaputok ng naglalagablab na mga bala mula sa kanyang sandata. Nag-abiso ang system window na hindi ito kayang intindihin. Tinignan siya ng pangunahing tauhan na may tiwala sa mga mata. Nakangiti siya, hawak ang renda, at tumingin kay Stallion, mukhang gusto nitong halimaw na maglaro ng tagu-taguan. Mabilis na lumipad si Yak papalayo, itinutulak ang sarili mula sa mga gusali, at nag-iwan ng liwanag na sinag ng enerhiya. Tumakbo si Leon ng mabilis habang nakasakay sa Stallion, winawasak ang mga gusaling nadadaanan niya dahil sa bugso ng napakalakas niyang enerhiya. Malalakas at matingkad na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong abandonadong lungsod. Nag-abiso ang system window na hindi kayang maintindihan kung paano nakakakilos ang isang organismo sa ganoong bilis. Napansin ni Yak ang isang mahabang poste, agad niya itong hinawakan gamit ang mekanikal na kamay, lumingon sa gilid at lumipad palayo mula rito ng sobrang bilis. Nag-abiso ang system window na isinusulong ang mga pag-ataking pamaramihan. Si Leon, na may mabagsik na tingin at hawak ang kanyang sandata sa harap, ay malakas na tinawag si Stallion. Tumalon siya sa paparating na Yak spinner. Si Stallion, bumuga ng hangin, ay bumagsak sa lupa at naglabas ng malakas na tunog. Tinignan ni Yak ang pangunahing tauhan na nakatayo sa gitna ng bugso ng naglalagablab na aura. Si Leon, nakangiti habang hawak ang renda, ay tumingin sa tagiliran at sinabi, hindi ito masama, hindi talaga. Yak, na nakatayo sa gitna ng makapal na usok, ay hindi nagsalita ni isang salita. Mabilis silang nagtungo sa isa't isa na may layuning umatake. Nagpakawala si Yak ng maraming bala sa ere. Si Leon, na nakasakay sa kanyang kabayo, ay mabilis na tumalilis sa gilid upang makaiwas sa mga atake. Tumingin siya sa lupaing gumuho malapit sa kanya dulot ng malalakas na pagsabog. Si Yak, na may pulang liwanag sa kanyang mata, ay tumutok habang lumilipad sa ere at nagpakawala pa ng ilang bala pababa. Isang napakalakas na pagsabog ang tumama sa gusaling malapit sa kanya na nagbagsak ng mga tipak ng bato. Si Leon, na may nakakakilabot na anyo at dilaw na aura sa mga mata, ay malakas na tinawag si Stallion. Ang bida, habang nakasakay sa kanyang kabayo, ay mabilis na tumalon sa mga batong bumabagsak.
Itinutok niya ang kanyang sandata pasulong at tumalon sa gilid, lumilipad sa ere habang nag-iwan ng ulap ng usok. Ipinahayag ng system window na 68 na lang ang natitirang bala. Sunod-sunod ang putok ng mga bala. Pumutok si Yak ng kanyang sandata at ang lumilipad na bala sa bilis ay nagpasabog ng hangin sa paligid nito. Napakaraming naglalagablab na bala ang lumipad patungo sa tumatalon na si Stallion. Si Leon, na may galit sa mukha at aura sa kanyang mga mata, ay patuloy na tumatakbo habang hawak ang renda, hindi tinatamaan ng bala. Si Leon, na may galit sa titig at nanlilisik ang mga mata, ay malakas na nagsalita na dapat siyang parangalan bilang Leonheart. Kinagat niya ang kanyang ngipin at itinutok ang sandatang may nakakasilaw na enerhiya. Isang mabangis na sinag ng dilaw na enerhiya ang mabilis na bumagsak sa kinatatayuan ni Yak, na nagwasak ng lupa at lumikha ng maitim na usok. Isang bahagi ng katawan ni Yak ang lumipad pa itaas sa ulap ng usok, habang naglalabas ng maliwanag na kidlat. Ipinahayag ng system window na nakatanggap siya ng nakamamatay na pinsala at naabot na ang limitasyon ng paggamit. Naalala ni Yak ang isang babae na tumingin sa Pearl of Wisdom at nagsabing hindi kailanman dapat makalabas ng syudad ang anumang nakaselyo rito. Bumalik siya sa kasalukuyan, nagliwanag ng matingkad na pula habang bumabagsak. Ipinahayag ng system window na sinimulan na ang proseso ng self-destruct. Isang maliwanag na dilaw na liwanag ang kumislap sa buong syudad. Ipinahayag ng system window na sumabog na ang lahat ng pampasabog. Tumingin si Leon sa maliwanag na liwanag na nagliliwanag sa lahat ng bagay sa paligid niya, may pagkamangha sa kanyang mukha. Isang napakalakas na pagsabog ang umakyat sa langit, lumikha ng hangin at nagbigay liwanag sa buong syudad. Naalala ni Yak ang lugar kung saan nagising si -1-0, ang 253 sa cargo hold na may amoy ng langis. Isang lalaking galit ang mukha ang itinukod ang kanyang kamay sa pader sa gitna ng nawasak na syudad na nilalamon ng apoy at malakas na nagsalita kay Yak, inutusan siyang pumunta at protektahan ang syudad. Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Inabot ng halimaw ang kanyang mahabang daliri na may tumutulong pawis at inilapat ito sa pader ng gusali. Isang dambuhalang halimaw na may malaking pulang mata ang nakatitig pasulong sa gitna ng apoy. Malalaking butas ang lumitaw sa kanyang katawan matapos salantain ng mabilis na pag-atake. Sumabog sa maraming piraso ang halimaw matapos matamaan ng sunod-sunod na nag-aapoy na bala. Ipinahayag ng system window na iisa lang ang layunin, ang magbigay ng suporta sa labanan para sa mga kakampi. Isang nakakatakot na halimaw na may pulang aura sa mga mata ang nakatingin sa unahan at nagpakawala ng malakas na sigaw. Ilang mga robot ang nagtungo pasulong sa gitna ng apoy. Ipinahayag ng system window na dapat nilang protektahan ang syudad mula sa pag-atake at magbantay sa loob nito. Ang mga yak spinner ay nagtungo sa syudad, tinalo ang mga puwersa ng kalaban, at naging mga bayani. Ang kwento ng isang walang sakay na tangke na nagligtas sa syudad sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ay naging madamdaming alamat para sa mga taong nawala na ang pag-asa. Ang naging simbolo ng kanilang pag-asa ay ang Knight of Steel. Ang muling binuong yakta, kabilang na ang No-1-0 at 253, ang nanguna sa depensa sa ilalim ng huling Commander-in-Chief. Patuloy nilang ipinagtanggol ang syudad hanggang sa hindi na ito kayang ipagtanggol pa. Isang babaeng pagod at may dugo sa bibig ang nagsabi kay Yakta na protektahan ang syudad, ito ang kanyang huling kahilingan. Kailanman, hindi ito dapat makalabas ng syudad. Ang natitirang war machine ay tumanggap ng huli nitong utos. Sa paraang walang sinuman ang makalapit sa bagay na yon. Inihanda niya ang sarili, nagbantay, naghanda, at nagbantay sa buong buhay niya. Si Yakta, nakalahati na lang ang katawan, ay nakahandusay sa lupa habang ang natitirang bahagi ng katawan niya ay naglalabas ng mga kidlat. Tumingin si Leon pababa ng may kalmadong ekspresyon at sinabi, "Salamat sa Diyos." Kahit bumagsak siya, nagampanan ng arrow shield ang tungkulin nito. Ang bida, na may seryosong mukha, ay lumingon sa gilid at habang nakatingin sa Pearl of Wisdom, ay nagtanong, ito ba ang bagay na pilit niyang pinoprotektahan? Iniunat niya ang kamay paatras na may matigas na ekspresyon sa mukha, kinuha ang kanyang sandata mula sa portal, at sinabi, ito ang Pearl of Wisdom. Si Leon, nahawak ang sandatang may liwanag ng enerhiya, ay lumapit sa Pearl at nagsabing, ito ay isang bagay na hindi dapat umiral. Si Yak, na nakahiga sa lupa, ay gumawa ng tunog gamit ang sarili niyang wika. Tiningnan siya ni Leon na may gulat sa mukha at nagtanong, makikipaglaban ka pa rin ba?
Tinignan niya ang paa niyang nakatali sa linya ng pangingisda na inilagay ni Yak at tinanong, gaano katagal mo nang pinoprotektahan ang lugar na ito? Si Leon, na may malungkot na ekspresyon, ay ibinaba ang ulo, ipinikit ang mga mata, at muling nagtanong, gaano katagal ka nang mag-isang lumalaban? Tumingin siya sa unahan na may dilaw na aura sa mga mata at sinabi, isa kang kabalyero ng katapatan, at lahat ng nilalang sa kabila ng dimensyon ay may utang sa iyo dahil sa iyong mga nagawa. Ang bida, na napapalibutan ng naglalagablab na enerhiya, ay tinaas ang sandata at pinuno ng liwanag ang buong paligid. Sinabi niya, bilang isang marangal na kabalyero, formal kong ipinahahayag na tapos na ang iyong tungkulin. Tinignan ni Leon ang maliwanag na dilaw na liwanag na lumitaw kasunod ng kanyang mga salita. Masisilaw na sinag ng enerhiya ang bumagsak mula sa lupa, yumanig sa paligid, at mabilis na lumipad sa kalangitan na bumuo ng isang bola ng liwanag. Ang bida, habang hawak ang kanyang sandata, ay tumingin sa nabasag na Pearl of Wisdom na nasa ere sa gitna ng liwanag at sinabi, dapat na itong mamahinga sa kapayapaan. Ang liwanag mula sa mga bintana ay dumaloy patungo sa nakahandusay na katawan niya. Naalala niya kung paano siya pinasalamatan ng isang babae. Makalipas ang ilang sandali, si Kan-hyuk, na nakasara ang mga palad sa galit, ay naglakad sa pasilyo at nagsabi, ano ang ibig sabihin nito? Ganoon na lang ba? Talaga bang sinira nila ang hiyas? Si Lian, na may matigas na tingin, ay lumingon sa kanya at nagtanong, may hindi ka ba kinatutuwaan? Ang chairman, na may ngiti sa mukha, ay tumawa at nagsabing, hindi sa anumang paraan. Kung sinira nila si Yak, tanging ako lang ang may karapatang humawak sa hiyas. Si Leon, na may seryosong mukha, ay tumingin sa kanya at sinabing, hindi mo dapat ito pagsisihan. Lason yan. Si Kan-hyuk, na may pagkabigla sa mukha, ay nagtanong, ano nang ibig mong sabihin, Lason? Ang bida ay may kumpiyansang sagot, ang hiyas ay isang bagay na nilikha ng masamang karunungan at pananaliksik upang akitin ang isipan ng mga tao. Sa madaling salita, isa itong malademonyong bagay. Ang chairman ay nagtanong na may takot sa mukha, totoo bang sinabi mong demonyo? Si Lian, na may matigas na tingin, ay sinabi, sa simula, tinutupad nito ang mga hiling ng sinumang humihingi. Pero unti-unti, nagsisimula na rin itong humingi ng kapalit. Katulad ito ng pagpapakain at pagpapaamo ng hayop. Nilalamon nito ang mga tao gamit ang mga simpleng tukso tulad ng walang hanggang buhay at immortalidad. Hindi na kailangan ng mahabang panahon para mawala ang pagkatao at maging anak ng kadiliman. Inilagay ni Leon ang kanyang mga kamay sa bulsa habang naglalakad sa pasilyo at nagtanong, may mga katulad ba nitong bagay na natagpuan sa ibang lugar? Mas mabuting sirain agad ang mga ito. Si Kang-hyuk ay muling sinarado ang kanyang mga palad sa galit, tumingin kay Leon, at malakas na sinabi, hindi ito maaari. Kailangan nating agad itong iulat sa gobyerno ng Amerika. Ang bida, habang papalapit sa mga saradong pintuan, ay nagsabi, mainam nga sigurong gawin yan. Gayunpaman, marahil ay nalinlang na ng dyablo ang mga tao. Bumukas ang pinto sa silid na puno ng mga makinang kagamitan. Tumingin si Leon sa gilid na may gulat sa mukha habang pumapasok sa silid at nagtanong, ito ba ang lugar kung saan ito itinatago? Inilahad ng chairman ang kanyang kamay pasulong, seryoso ang mukha, at sumang-ayon habang sinabing, dito na namin ito inilipat. Ang lalaking nakaputing coat na may hawak na folder sa kamay ay tumingin kay Yak na nakahiga sa itim na plataporma. Ipinatong ni Kan-hyuk ang kanyang mga kamay sa likod at nagtanong, ano ang balak mong gawin? Si Leon, na may ngiti sa mukha, ay nagsabing, dahil isa siyang matapang na kabalyero, kailangan nating ilibing siya sa lupa at ipanalangin na makarating siya sa bulwagan ng piging ng mga Diyos. Iniunat niya ang kanyang kamay pasulong, at mula sa nilikhang portal ay lumabas ang banal na kopita habang sinasabi, ngunit bago iyon, kailangan muna itong pagliwanagin. Tumingin ang chairman sa lumitaw na grail na may pagkamangha sa kanyang mukha. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.